Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. At kasama natin, walang iba kundi ang ating kinikilalang mahusay na tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Atin siyang kamustahin. Kamusta na po kayo, Pastor? Pastor, napakabuti at lalong bumubuti ang ating pananampalataya at pananaw sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ako'y lubos na pagpapala personally, pati ang aking mga estudyante ay nagiging kabahagi nitong aking mga pag-aaral at tayo ay aabot natin ang mga kapatid sa iba't ibang mga dako kahit nasa ibang dako ng ating sanlibutan sapagkat ang Hope Channel ay nakikita nila doon. At ito'y nagiging napakalaking gabay ng bawat isa sa atin upang lalo nating pag-aralan ang mga sinasabi ng Diyos, lalo tigit dito sa aklat ng Galasya, na totoong napakalalim din naman ang mga pakahulugan nitong manunulat na si Pablo. So kaya nga po kami nagagalak na pasalamatan kayong lahat ng mga taga-subaybay na nananalangin, na sumusuporta sa iba't ibang kaparaanan upang magpatuloy ang programang ito. Lalo tigit ang ating mga kasama sa Hope Channel na siyang nagsasaayos at nagdadala ng araling ito sa ating mga telebisyon at sa iba't ibang lugar kung saan tayo ay makaka-connect dito po sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na ng serye ng ating pag-aaral dito sa trimestreng ito. At ang pamagat ng pag-aaral, ang prioridad ng pangako. Sa ating pong talakayan, ating pag-uusapan ng ilang isyu tungkol sa kung ano ang relasyon ng pangako ng kaligtasan sa kautusan. Bibigyan nating pansin ang ating magkaibang pakikipagrelasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at ganun din ng kautusan. At kung paano natin pangahawakan ang pangako ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya habang nasusunod ang buong kautusan. Iikot ang ating usapan sa ugnayan ng pangako, ng pananampalataya at ng kautusan. Kaya nga hilingin natin sa ating mahal na Diyos na tayo gabayan sa pag-aaral na ito sa pagitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, minsan pa ay dudulog kami upang sumalok ng kaalaman mula sa banal na kasulatan. Salamat po na ang inyong diwang banal ay magbibigay sa amin ng pag-unawa, magpapaliwanag sa amin ng mga bagay na kinakailangan naming maunawaan, mapagtanto, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagpatnubay ng inyong banal na Espiritu. Ingatan po ninyong huwag kaming magkamali, lalong-lalo na ang pagtalakay sa relasyon ng kautusan at ng Ebanghelyo dito sa aklat ng mga Galasya. Pagpalain ng bawat isa na nakikinig at sumusubaybay sa sandaling ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tulad ng akin nabanggit, ang pamagat ng ating pag-aaral, ang prioridad ng pangako. Atin munang tingnan ang sinasabi sa susing talata na masusumpungan sa Galasya 3, talatang 18. Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ayan, Pastor, napakaganda ang kaisipang isinulat ni Apostol Pablo rito. Meron yung mana, yung tatanggapin na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tagapagligtas, ay ipinagkaloob ba ito sa pamamagitan ng kautusan o ito ipinagkaloob sa pamamagitan ng pangako? Ito yung tanong. Ang sasabihin natin ay pareho. Yan. Si Pablo rito ay pareho niyang idinidiin na yung pangakong tagapagligtas ay ibinigay sa pamamagitan ng pangako,
Pero pagkatapos ng ilang daang taon, 430 years, mula nang ibigay ito kay Abraham, ay dumating din ito kay Moses at ibinigay ito bilang kautusan. Nang ibig sabihin, sa pamamagitan ng kautusan, makikilala ng mga Israelitas o ng mga tao ang pangangailangan ng tagapagligtas na ipinangako na kukuha ng lugar. Ibinigay ang pangako kay Abraham doon sa bundok ng Moriah na ibagbibigay ang Diyos ng korderong papatayin na kukuha ng lugar ng tao. Maraming taon ang nakalipas, ibinigay ang kautusan. Ang kautusan ay ibinigay para patunayan na una, ang Diyos ay nagliligtas bago Kanya anyayahan na ikaw ay lumakad na may pagsunod sa Kanya. Nabanggit ninyo kanina yung salitang mana. Nakadalasan ang mana ay sinasaysay sa panahon na ibigay ang huling habilin ng tao. Nabanggit nyo rin yung tinatawag na pakikipagtipan ng Diyos na sa mga bagay na ito, nakikita natin kung ano yung pinangako ng Diyos kay Abraham. Ngayon, gusto lang nating malaman paano hinahambing ni Pablo yung huling habilin ng tao at ang testamento ng Diyos kay Abraham. Ayan, tingnan natin pareho itong dalawang ito, Pastor. Kapag ka sinabi nating tipan, ito ay sa pagitan ng dalawang o mas marami pang mga tao o grupo. Okay? Pero sa tipanan ng tao at ng Diyos, hindi pantay. Ang Diyos ay nakakataas, Pastor, sapagkat siya ay perfect, siya ay makakatupad na at makakagawa ng lahat, pero ang tao hindi makakasunod ng lubusan. Kaya nga, ang agreement na ginawa ng tao at ng Diyos ay sa pamamagitan ng kalakasan na pwedeng ipagkaloob kung siya hihingi ng tulong sa Panginoon. Pero sa Israel, napansin natin, gagawin nila ito sang-ayon sa kanilang kakayanan. Kaya nga, nagkulang yung tipan na yun. Okay. So yun namang pangako kay Abraham ay ibinigay, ito yung pangako na darating na tagapagligtas, yung kordero na kukuha ng lugar ng tao. Ito rin ay na kumakatawan doon sa relasyon din ng tao at ng Diyos. Pero dito na naman, initiative na naman, Pastor, ng Diyos sapagkat yung tao, wala naman siyang maiko-contribute para doon sa pangakong yaon. Kundi kung sino yung nangako, siya ang magbibigay at tutupad noong pagbibigay ng pangako. So yung dalawang salita, nahabilin at saka yung tipan. So ano yung pagkakaiba nitong dalawang ito? Ano yung nagiging papel ng Diyos pagka sinabi nating ito ang habilin, ito yung deklarasyon. So paano natin liliwanagin itong bagay na to? Yung pagkamana, isa yung pagkaunawa natin bilang mga tao, ibinibigay ang mana kapag doon sa tao na gustong pagbigyan ng mana. Ikalawa, ang dapat tumanggap ng mana ay yung mga immediate na mga anak o kasambahay ng sambayan ng Diyos. Ayan. So, yung pangako ng kaligtasan ay ibinigay para doon sa mga tao na nasa sambahayan ng Israel. Kaya nga, dito sa aklat ng Galatia ay mapapansin natin ay ito ay kanila. Sa kanila ang pangako ang Israel sa lumang tipan. At ang mga hintil ay hindi kasama dito sa pinangakuan sa aklat ng mga Galatia. Yun namang tinatawag nating habilin o testamento, Pastor. Ipinagkakaloob ito para sa mga nais ng Diyos na tumanggap ng kanyang mana na ipagkakalob sa kanila at yun ay ang tagapagligtas. Now, parehong ang habilin, ang mana at ang agreement o yung tinatawag nating tipan, unang-una, ito ay initiative ng Diyos. Ang Diyos lamang ang pwedeng mag-establish nito. Ikalawa, ang tao walang magagawa kung hindi siya tutulungan ng Diyos, hindi niya matatanggap ang mana at ang tipan sapagkat wala siyang kakayanang gawin ito. May mga issue po na dapat nating liwanagin mula dito sa mga punto na ating napakinggan. Katulad halimbawa na sinasabi na ang pakikipagtipan ng tao sa Diyos ay hindi inisyatibo ng tao, kundi inisyatibo rin ng ating Panginoong Diyos. Kanino ba nagmumula yung pagpapasya ng pakikipagtipan? Ito ba ay sa Diyos o sa tao mismo na nais niyang makipag-ugnayan sa Diyos? Ayan, Pastor, maliwanag na sa banal na kasulatan, ang lahat ng tipan, kay Noah, kay Adan, kay Moses, sa aklat ng Jeremias, yung bagong tipan, ang lahat ng ito ay inisyatibo o nagsisimula
at pinanukala ng Diyos. At Oo. ito ay para sa ikabubuti ng tao na nawala o nasira ang kanyang ugnayan sa Diyos. Ibinabalik ng Diyos yung kanyang pagiging malapit sa tao, bagamat ang tao ay napahiwalay dahil sa kasalanan. Kaya nga, dito sa tipanang ito ay ibabalik niya yung relasyon at ang relasyong yun ay madidefine sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ayun. Pag sinira mo ang kautusan, sira ang tipan. Hindi Diyos ang sisira ng tipan, kundi ang tao ang sisira ng tipan, yung mabuting ugnayan ng tao at ng Diyos. So, napakahalaga na maunawa natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga bagay na ito sapagkat nakikita natin na sa pamamagitan ng inisyatibo ng Diyos, ang tao nagkakaroon ng pakikipagtipan sa ating Panginoong Diyos. Ngayon gusto ko lang pong malaman, Pastor, nung ang Diyos nakipagtipan kay Abraham, siya ba'y nakipagtipan lang sa iisang tao? Ayan, magandang tanong yan, Pastor. Nang siya'y makipagtipan kay Abraham, kung babasahin nyo dun sa Genesis 17, ito ay tipanan at ang ginamit na selyo doon ay yung pagtutuli. Kaya nga na-discuss natin sa ibang mga, sapagkat ito ay para sa sambahayan ni Abraham. Sa lahat ng mga darating na, kaya nga ang sabi doon, ang tipan ay magpawalang hanggan. Ang tipanang ito ay tipanan ng Diyos sa tao na magpahanggang walang hanggan. Pero, iisa, Pastor, yung binhing tinutukoy dito. Hindi ito tinutukoy yung binhi na mga tao o yung magiging offspring ni Abraham. Ang tinutukoy ditong binhi ay iisa at yun ay ang ating Panginoong Hesus. Basahin mo, Pastor, at iyong pakibasa ang talatang 16 ng Galatia 3:16. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ayan, iisa lamang. Ayan. Ang binhi dito, ito yung magiging dahilan kaya matutupad ang pangako. Ayan, kasi pag sinabing binhi nung unang panahon, yung mga magiging supling mo. Yan. Pero dito, ang tinutukoy na lineage na magiging daan para maligtas ang buong sambahayan ni Abraham, yung sambahayan ng pananampalataya, ay sa pamagitan lamang ng iisang binhi at yun ay ang ating Panginoong Hesus. Paano yung mga wala sa binhi ni Abraham? Ayan, magandang tanong yan, Pastor. Yung mga wala sa binhi ni Abraham ay papasok sila doon sa bagong tipan na isinulat naman sa aklat ng Jeremias. Na ano yon? Isusulat ang pangailangan ng kautusan sa kanilang mga puso. Ayan, yung kautusang ipinagkaloob kay Abraham at sa kanyang binhi, yung mga tagasunod ng Israel, yung literal na Israel, nakipagtipan sila at ibinigay sa kanila yung kautusan ng Diyos na isinulat sa 2 tapyas na bato 430 years pagkatapos na ibinigay ang pangako kay Abraham doon sa aklat ng Genesis. Nangailangan ng maraming taon para ito ay isulat para nang malaman ng tao kung ano yung kanyang tugon doon sa tipan ng Diyos sa kanila. Ayan. So naging napakaliwanag sa atin itong pakikipagtipan ng Diyos sa tao na kung saan ay hindi lamang sa binhi ni Abraham kundi pagdating ng bagong tipan, ito ay na-extend doon sa mga tao rin na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Tama yon. Na naging spiritual na Israel. Kaya napakagandang titingnan natin itong mga bagay na ito. At dito, pumapasok ngayon na ang tipan ng Diyos ay tinatawag na isang pangako. Pangako. Ayan. Paano Bakit pangako, yun? Pastor? Kasi yung pangako doon ay yung pangakong darating na tagapagligtas. Yung binhi na tinutukoy dito. Balikan natin ang Isaiah 46, talatang 11, Pastor. Isaiah 46, talatang 11. Isaiah 46, talatang 11. Na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan ng taong gumawa ng aking payo mula sa malayong lupain. O aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Ayan, aking, nagsasalita rito ang Panginoon, pansinin mo, Pastor, aking namang papangyarihin, aking pinanukala,
aking gagawin. Sino ito? Ang Diyos ang nagpanukala, siya rin ang gagawa, na yung pangako, siya yung nangako, siya rin ang tutupad noong pangako na darating na tagapagligtas, na hindi lamang yung literal na Israel ang kanyang ililigtas, kundi buong sansinukob na nagsisisi at kinikilala siya sa magitan ng pananampalataya. Now, papansinin mo, Pastor, sa aklat ng Galacia ay 9 na beses binanggit yung pangalang Abraham. Ayan. At yung pagkabanggit na yon ay laging related sa pananampalataya, hindi related sa pagtupad sa kautusan. Ang ibig sabihin, yung pangako, yung tipan na kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya niyoong mga magtitiwala sa darating na binhi na yun ay ang Kristo. So ito po ay napakabuti sapagkat naiintindihan natin kung ano ang liwanag tungkol sa tipan ng Diyos na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Ngayon, pagka po dumako naman tayo sa isang banda ng sulat nitong si Pablo sa mga taga-Galacia, ay makikita naman natin ang ugnayan ng pananampalataya sa kautusan. Paano ngayon na nagkakaroon ng kaugnayan itong pangakong ito sa pananampalataya at sa kautusan? Kasi binabanggit natin at kalimitang naririnig natin, pinawawalang bisa ng pananampalataya ang kautusan. Ayan, sa Roma, tingnan natin, Pastor, Roma 3:31. Si Pablo rin ang sumulat nito at nais nating siyang tanungin tungkol sa kanyang kaisipan na sinasaklaw din ng aklat ng Galacia. Roma 3:31. Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang tatanong si Pablo rito, niwawalan kaya natin ng kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. Kasi ito ang argument sa aklat ng Galacia. Una, ibinigay ang pangako. Ayan. So doon sa pangako na yon ay napinaniniwalaan ng mga tao na yung pangako yun ay gaganapin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero sa paglipas ng panahon, mula nang ibigay ang pangako kay Abraham na darating na tagapagligtas, 430 taon ang nakalipas, ibinigay naman ang kautusan. Kaya ang argument ng iba ay napawalang bisa na yung pananampalataya at kaya nga kautusan na ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan. Mali, Pastor. Hindi ang pagtupad sa kautusan ang paraan pa rin ay yung pananampalataya doon sa pinangakong tagapagligtas na ibinigay kay Abraham. So, ano ang relasyon ng pananampalataya at ng kautusan? Ayan. Ang pananampalataya, ito yung relasyon natin doon sa nakikipagtipan na Diyos. Yung kautusan, ito yung pruweba na tayo ay may tamang ugnayan doon sa nangangako sa atin. Ayan. So, magkaiba. Yung pananampalataya, dinidescribe nito yung ating yung relasyon natin sa Kanya. Yung kautusan, yun ang prueba pag ginagawa natin ito na tama yung ugnayan natin. Okay. So nagiging maliwanag po na kung saan ang pananampalataya natin, ito yung pakikipagrelasyon natin sa nakikipagtipan sa atin. At ang kautusan, ang siyang pruweba nung ating relasyon sa Kanya. So naging maliwanag sa atin yung puntong ito. Kaya nga ngayon, paano naman nagiging matatag ang ebanghelyo tungkol dito sa kautusan? Ayan, dahil pinatatatag. Ulitin natin yung huling bahagi ng 31, Pastor. Pero basahin natin ang buong talata, Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ayan, pinagtitibay pa natin ang kautusan. Sabi ay, wawalain na ba ng pananampalataya ang kautusan? Kasi sabi ng iba ay, panahon na tayo ngayon ng pananampalataya. Yang kautusan sa lumang tipan yan. So wala na yung mga kautusan ngayon, lalo na yung kautusan ng Diyos na ang 10 utos. Ayan, yun ang kanilang pinupuntirya eh. At sasabihin nila na wala na yon, ito ay nawala na, pero ang sabi ni Pablo ay pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Anong pinagtitibay? Nananatili ang kautusan. Hindi pwedeng tanggalin mo ang kautusan, Pastor, kasi ito yung nagtuturo na ikaw o ako
ay makasalanan. Oo. Pag tinanggal mo yung kautusan, ay sino pang magsasabing ikaw ay Wala na. nagkasala? Hindi mo na rin kailangan ang tagapagligtas kung hindi mo kilala ang iyong sarili na ikaw ay makasalanan. So, ang kautusan nananatili doon, samantalang may makasalanan, nananatili rin ang kautusan na magpahanggang wakas. Yeah. Kaya nga tinatanong natin, pagkababasahin natin yung Galatia, anong kautusan kaya ang nasa isip ni Pablo ng kanyang isulat ang Galatia? Sa kasaysayan nating mga Adventista, nagkaroon ng mga debate kahit dun sa 1844, Minneapolis Conference Pastor, ay ano ba ito? Sinasaklaw ba nito ang lahat ng mga kautusan? O ang isinisiro lang nito ay ang 10 utos? Balikan natin ang Galatia 3, 19 hanggang 29. Medyo baybayin natin ito. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinadagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y niutos ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon ay isang tagapamagitan na hindi tagapamagitan ng iisa. Datapwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusan, may kapangyarihang magbigay buhay, tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapat kinulong ng kasulatan ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo ay maibigay sa mga nagsisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay pahahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapat ngayon dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ayan, Pastor, ang iyong katanungan ay anong kautusan ang tinutukoy ni Pablo dito sa Galatia Kapitulo 3, particularly talatang 19 hanggang 29. Sasabihin ko sa inyo, ang kautusang tinutukoy dito, Pastor, ay yung kautusang moral o yung 10 utos. Bagamat di natin nababasa sa Biblia yung moral law na salita, kautusan lang kasi ang ginagamit dito, ay ito yung kautusan na nagpapaaninag ng likas ng Diyos na dapat makita sa ating mga buhay. Yan. Okay. So, malinaw, Pastor, na ang kautusan ditong tinutukoy ay yung nagpapakita ng likas ng Diyos na dapat din makita sa atin. Hindi kautusan itong mga ito na yung tinutukoy yung mga seremonyal na kumakatawan sa darating na tagapagligtas. Hindi yun ang tinatalakay dito ni Pablo. Ang tinatalakay niya rito ay yung kautusan na nagtuturo sa atin na malaman ang kasalanan. Yan. Ito yung tagapagturo natin. At inihahatid tayo kanino sa talatang 24 kay Kristo upang ariing ganap o para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. So napakaliwanag nung tungkol dito sa kautusan na tinutukoy ni San Pablo na walang iba kundi ang 10 utos. At ito yung nagpapakita ng karakter ng ating Panginoong Diyos. At pagkakilala ng kasalanan. So yung basic yun, Pastor. Hindi pwedeng ipakilala ng ceremonial law o ano pang mga law dyan, yung mga naroon sa Leviticus at Deuteronomy, yung mga batas doon, yung pagkakilala sa kasalanan. Kundi yung 10 utos lamang. Kaya yung ibang mga nagtuturo sabi nila, bakit kayong mga Adventista ay lagi nyong idinidiin yung 10 utos? Kasi yung 10 utos lang ang nagpapaaninag kung ano ang karakter ng Diyos at paano natin makikilala na tayo'y nagkakasala kung wala ang kautusan sa atin. So ibig mo bang sabihin, dahil sa kanina nang binabasa natin yung talata, nabanggit yung salitang idinagdag. Ayan. Ngayon, ito, ibig bang sabihin yung 10 utos na sinasabi nyo, ito ba yung idinagdag? Ayan. Balikan natin yung talatang 19 kasi doon mo hinalaw yung salitang idinagdag.
19, Pastor, ng Ano kapitulo. nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumaritang binhi na siyang pinangakuan at ito iniutos sa magitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ayan. Pag sinabi nating idinagdag, ay parang Meron ng dati. meron ng dati. Oo. Ayan. So, yung bang 10 utos ay idinagdag. Nandun na yung kautusan, Pastor, Oo. at yun ay nagpapaaninag ng likas ng Diyos. Mula pa sa Eden, mula pa sa walang hanggan, may kautusan na ang Diyos. Ito nga yung inatake ni Satanas eh. Dahil yung karakter ng Diyos, yun ang kanyang nilalabanan na hindi kayang tuparin yung kanyang kautusan. Alam natin yan sa malaking tunggali ang background ng ating pananampalataya. Pero, ang idinagdag, hindi yung kautusan, kundi yung role ng kautusan na para makilala mo ang kasalanan. Okay, So, hindi okay. idinadagdag yung kautusan. Walang kautusang idinagdag na dinagdagan yung 10 o binawasan. Hindi. Yung sinasabi ritong idinagdag ay yung pagkakilala ng ang tao'y magkasala na, Pastor, mula sa Eden, ang kautusan na dagdagan ng role at ang purpose niya ay para makilala natin ang ating pagiging makasalanan at ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. So, ibig niyo sabihin, nariyan ang kautusan, nariyan ang 10 utos. Ang wala pa dyan ay kung ano yung magiging papel nito para makilala natin ang ating kasalanan. Tama yung Pastor. Oo. Kasi kagaya ng sabi natin, may kautusan na bago pa magkasala ang tao at ang kautusan din ay muling ibinigay pagkatapos na ang tao ay magkasala. Ayan. So, dahil may purpose, Oo. tagapagturo kay Kristo na tagapagligtas. So, ang totoo ngayon, walang ibang kautusan na naidagdag. Wala, Wala. Pastor. So, Yung iba sabi nila binawasan o dinagdagan. Hindi. Iisa ang kautusan ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin ang likas ng Diyos na pabago-bago. Yan. Dahil sa ating mga Adventista, the 10 Commandments is a reflection of the character of God. Ito yung transcript, nagpapakita ng tunay na likas niya. Hindi mo pwedeng baguhin ito, dagdagan at bawasan. bawasan. Di parang binawasan mo yung likas ng Diyos o kayang yung nature. Okay. Nung mga nakaraang pag-aaral, binabanggit natin na marami ang kautusan. Hindi lamang yung kautusang moral, merong ceremonial, merong civil na siyang na siyang gumagabay sa mga Israel sa lumang tipan. Ngayon, ito bang 10 utos na to ay may pagkakaiba sa pagitan ng kautusan bago o pagkatapos ng Sinai? Ayan. Kung ang tatanungin natin ay ang Diyos, Pastor, wala. Walang Pero pagkakaiba. pagka ang tao ang pinag-uusapan, mayroon, Pastor. Yung kautusan bago ang Sinai at pagkatapos ng Sinai. Now, tingnan mo, Pastor, ang kautusan, yung 10 utos ng Diyos. From Genesis, bago mag-Exodus 20, yung pagbibigay ng kautusan dun sa bundok ng Sinai, ito ay orally na tinutupad. Basta wala pang nakasulat. Wala pa, walang Oo. nakasulat. Pagdating doon sa bundok ng Sinai, ito'y isinulat na. Bakit kinakailangang isulat? Kasi from the time na makipagtipan ng Diyos kay Abraham hanggang sa panahon ni Moses, nakalimutan ng kanyang bayan yung kahalagahan ng relasyon nila sa kanya. At sila ay pinasinunod yung kanilang sariling kalinawan. Kaya ang salita na sa Judges at saka sa Joshua ay they did their own thing according to their own, sangayon sa kanilang kalooban. So, ito mapapansin natin na yung kautusan dito, Pastor, hindi na bago yung kautusan. Okay? Oral, dito naman naging written. Dito sa lumang tipan, sinusunod yung kautusan at ito'y para sa lahat. Pero dito, naging specific na sa bundok ng Sinai na ito'y requirement dun sa kasunduan niya with Israel. Ayan. Yung iniligtas mula sa Ehipto, ito yung katibayan na ikaw ang kanyang bayan. Now, pansinin mo dito, dinidemonstrate ng Diyos ang 3 bagay. Sa aklot ng Exodus, Pastor, nauna ang pagliligtas. Deliverance from Egypt, chapter 1 to chapter 19. Tapos ibinigay ang kautusan, 20 to 24. At mula 25 hanggang sa 40, nandun yung sanktuaryo. Pag nagkamali ka, merong remedyo para mapatawad ang iyong kasalanan. Napakaganda eh. Pag ililigtas ka niya, susunod ka, pero yung tao pwedeng magkasala, kaya may sanktuaryo na may solusyon para sa kasalanan. So, ito yung napakahalagang punto. At ito'y pagkatapos ng
ng Sinai. Yan. Wala pong sanktuaryo bago ang Sinai. So may kautusan, pero wala yung sistema na pag nagkasala ka at na-violate mo yon, ibabalik kang muli sa pamagitan ng sakripisyo. So napakaganda yung palatuntunan ng Diyos kung papaanong ang tao ay muling makakabalik sa Diyos kapag ka siya nagkamali. At ito ay binibigyang halaga ngayon ng kautusan na pinagkaloob din ng ating Panginoon. Dahil kung wala yun, di mo makikilala, malalaman na ikaw ay nagkamali. Ayan. Ngayon, gusto ko pong maintindihan natin ito na ang kautusan bago ang Sinai, ito ay para sa pangkalahatan. At pagkatapos at sa panahon ng Sinai, ibinigay ng Diyos para na lang sa bayang specifically na literal Israel. Ito, bagamat pwede pa rin silang maimpluwensyahan yung mga kanugnog, pero ito'y naging part na noong covenant nila na tanging bayan ng Diyos na iniligtas mula sa Ehipto. Paano yung panahon ng unang iglesia? Yung unang iglesia. Anong umiiral na kautusan? Ang 10 utos pa rin. Kanino na? Yung iglesia ng panahon ng iglesia na ngayon. Pastor, yung kautusan ng narito sa panahon ng iglesia, ito pa rin yung kautusan ipinagkaloob sa Israel. Ito pa rin yung bagong tipan, hindi na lang isusulat sa kanilang, sa tapyas ng bato, kundi isusulat sa kanilang mga puso. Sa Pero Jeremias, ito ay pinaiiral para sa mga Kristiyano na. At sa Hudyo at mga Hintil na naging Kristiyano. Okay. Yan. So naging maliwanag so, sa atin na yung lahat. literal na Israel at saka yung mga Hintil na mananampalataya. At ang kautosang ito, wala hong naging pagbabago simula pa noon. Hindi pwede na, pansinin mo pastor, ito'y bahagi ng tipan. At sa side ng Diyos, walang pwedeng baguhin. Yan. Hindi siya nagbabago. Ang pabago-bago, ang tao. Yan. Ngayon, ang tanong natin, dito sa mga talatang binasa natin, anong ibig sabihin ni Pablo nung kanyang sabihin ang kautusan ay naidadagdag hanggang sa pagdating ng lahi? Ayan, Galatia 3, 16 hanggang 19, Pastor. 16 to 19. Yan. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi, na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon. Ano pa to pang pawalang kabuluhan ng pangako? Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan ay hindi sa pamamagitan ng pangako, datapwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Idinagdag hanggang sa dumating ang ano daw? Ang binhi. Sino yung binhi? Dilawin natin. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng iba, ang kautusan hanggang sa pagdating lang ni Jesus. Nang dumating na si Jesus, tapos na ang role ng kautusan. Mali. Bakit? Naroon ang Kristo bago pa. Ang kasaysayan ng pagtubos, pastor, ay iisa. Bago dumating ang ating Panginoong Hesus at magkatawang tao, may Kristo na. Paano yon? Sa lumang tipan, naroon yung symbolic na representation ng kordero ng Diyos. Doon sila titingin para maligtas. Nang dumating ang Kristo sa bagong tipan, pastor, hindi na sila pagpapatay ng mga tupa, kundi ano na, sila'y mananampalataya na doon sa sakripisyo at dugo ni Kristo doon. Ang ibig sabihin ba, nawalan na ng kautusan dahil dumating na ang tagapagligtas? Hindi. Ang ibig sabihin nito, pastor, yung kautusan ay nadagdagan ng role at ito ay, sino ang magtuturo sa atin kay Kristo? Ang kautusan. Nandito na nga ang Kristo. Sino ang magtuturo sa iyo na kailangan mo ang Kristo? Kung sa lumang tipan ay nakikita nila yung kanilang pangailangan ng tagapagligtas na dapat silang pumatay ng tupa, the more today na dumating na ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Kailangan ko ang Kristo at ang kanyang sakripisyo dahil ang sabi ng kautusan, ikaw ay madumi, ikaw ay sumalangsang, at ang kabayaran ng iyong pagsalangsang ay kamatayan. So, nariyan pa rin ang kautusan. Hindi pwede itong mawala. Narinig natin ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos ng kanyang ipagkaloob ang kautusan
na ipinakita yung isang sistema na itinuturo ng kautusan ang kasalanan ng tao kahit pa doon sa lumang tipan. Sapagkat kapag ang tao noon ay nagkasala, siya ay tinuturo doon sa sistema sa kalbaryo, sa sanctuaryo. At sa panahon na si Kristo ay namatay, ang kautusan ay lalong umiiral sapagkat itinuturo nito ang ating pagsalangsang na tayo ay dinadala doon sa makapagpapatawad ng ating mga Tama yun, pagkakasala. Pastor. So, kung sasabihin ninyo na maraming nagtuturo ngayon na wala na yung kautusan, ay parang sinasabi nating very simple, hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. Yan. So, kasi ang kautusan, siya ang nagsasabi na kailangan mo ng tagapagligtas dahil yung kautusan, hindi niya pwedeng linisin tayo mula sa karumihan ng kasalanan. Na parang nababanggit ninyo yung kayang gawin ni Kristo at na hindi kayang gawin ng kautusan. Ayan, Roma 8, Pastor. Napakaganda ng sulat ni Apostol Pablo sa Roma 8, talatang 3 at 4. Roma 8, talatang 3 at 4. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ng kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Napakalinaw dito, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para ano? Para tugunan yung pangailangan ng kautusan. Ano ang hinihiling ng kautusan? Mamatay ka sa iyong kasalanan. Sino ang kumuha noon? Kinuha ng ating Panginoong Hesus. Ito yung demand. Hindi ibig, so naroon yung kautusan, nagdidemand. So every time na mayroong makasalanan, yung kautusan naroon na nagsasabing dapat kang mamatay. Pero yung sakripisyo ni Kristo doon sa Kalbaryo, ito yung nagsasabing tama na, binayaran ko na yung pagkakasala at yung kabarian ng kasalanan ng taong ito, ikaw ngayon ay aariing ganap at tatanggapin ka bilang kaanib ng kasambahayan ng Diyos. May mga pagkakataon po na kaya siguro nababanggit na kundi dahil sa kautusan ay hindi nabago yung buhay niya dahil sa kung hindi ko nakita na sinasabi sa kautusan, huwag kang papatay, ay hindi ko matututunan na ang pagpatay ay isang laban, bagay na laban sa aking kapwa. So kaya may mga tao na gumagamit na kundi dahil sa kautusan ako ay tama yun, Pastor. naging Kasi hindi mamamatay tao. ignorance of the law does not excuse anyone. Di ba? Kahit sa batas ng sanlibutan, nakapatay ka, hindi mo nga alam na may ganun. May ganun. Ikaw ay galing sa kung saan ka nang galing, ay nakapatay ka, ay hindi huhulihan ka pa rin ng pulis. Whether you know it or not. Bakit? Merong existing na law na nagpapanatili ng kapayapaan at ng tamang ugnayan. Yeah. Kaya nga mayroon hong bagay na hindi kayang gawin ng kautusan na magagawa ng ating Panginoong Hesukristo. At dito ho'y naging maliwanag sa ating lahat na ang magagawa ni Kristo ay hindi magagawa ng kautusan, katulad ng pagbibigay ng gamot sa kasalanan. Hindi kayang gawin ng kautusan na gamutin ang kasalanan ng tao. Yung remedyo, the remedy of sin, ay kay Kristo lamang. Yun lang, si Kristo lang makakagawa noon ang solusyonan ang problema ng pagkakasala ng tao. Hindi kaya ng kautusan yun. Ang kaya lang ng kautusan, sabihin ikaw ay may sakit at ikaw ay may suliranin at ang suliranin mo ay kasalanan. Kasalanan. Pero naririnig din po natin na walang kakayanan ng tao tumupad ng kautusan. Tama po yun. Paano nangyayari na nagagawa niyang matupad ang kautusan? Ayan. So, doon sa paborito nating talata, Galatia 2:20, ayan, Pastor, paano? Pakibasa nga doon sa Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay ibibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil so papaano? sa akin. Hindi ko kaya, pero si Kristo na ang nabubuhay sa akin, siya na yung susunod at bibigyan niya ako ng kapangyarihan na sumunod at ibigin ang kanyang kautusan. Ibig sabihin, ang tao kailangang ariing ganap.
yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraan ay napakahalaga na naiuugnay natin sa ating tinatalakay sa pagkakataong ito, na kailangan ng bawat isa sa atin na makaranas ng pag-aaring ganap upang sa ganoon yung kanyang espiritu. Kasi sabi nung binasa nating talata kanina, upang makalakad tayo sang-ayon sa espiritu. Magagawa natin yon kapag ang espiritu ay gumawa sa buhay natin at ang espiritu ang tutupad ng kanyang kautusan. Tama yun, Pastor. Kaya nga, kapag ang sabi, maraming nagsasabing hindi natin kayang sundin ang kautusan. Tama yun. Hindi kayang sundin sa ating kakayanan. Pero yung kapangyarihan na ipagkakaloob ni Kristong naninirahan sa akin at ng banal na espiritong ipinangakong tatayong kasama ko hanggang sa muling magbalik, ang magbibigay sa akin ng kagalakan at kasiglahang sumunod sa kanyang banal na kalooban. Nabanggit natin muli yung pangako. Napakahalaga ng salitang ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang ipinangako. Itong bagay na kailangan natin sa pakikipagtipan sa Kanya. Ngayon ang tanong ay, ano ang kahigitan ng pangako na binigay sa Sinai? Ayan, sa Gawa Kapitulo 7, talatang 38, Pastor. Gawa 7:38. Narito ang pahayag ni Dr. Lucas kung ano ang kahigitan noong pangako na ibinigay sa Sinai. Sabi dito, ito yung naroon sa iglesia. Sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Nagsitanggap ng mga aral na buhay. Bakit nagkaroon na ng aral na buhay, Pastor? Kasi sa kautusan, yung taong, pansinin niyo, Pastor, ha? Ibinigay ang kautusan sa Sinai pagkatapos na sila iligtas. So generally, they were saved as a nation. Nabinyagan nga sila, sabi doon mula sa pagtawid sa ilos sa dagat na mapula sa 1 Corinto Kapitulo 10. So, nabinyagan, nagsisi sa kanilang mga, yun ang sumisimbolo sa pag-alis nila sa Israel. Ngayon pumunta sila sa Sinai, tinanggap ang pangako at ang pangako na buhay na walang hanggan. So, may buhay na walang hanggan na ipinangako doon sa mga magtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Ayan. So doon nagiging higit ang pangako na ibinigay doon sa Sinai. So, hindi po ba lumalabas na mula doon sa pangako, idinagdag yung kautusan? Ayan. Ay, idinagdag nga, ang ibig sabihin ay yung another role ng kautusan ang nadagdag. At yun ay pagkatapos nating makilala ang ating Panginoong Hesus at niligtas na tayo. Pero punto, Pastor, hindi mo pa rin matutupad. Magkakamali ka pa rin dahil narito pa rin tayong makasalanan. Pero may kahigitan, ang biyaya niya ay sapat para sa ating kahinaan. Tingnan nga natin yung kasaysayan nitong si Abraham, kung ano yung likas ng tuwirang pakikipagtagpo niya sa Diyos. Yan. Genesis Kapitulo 15, Pastor. Talatang 1 hanggang 6. Tingnan ninyo ang naging resulta nang siya'y makilala niya ng lubusan at nakipagtipan siya sa Diyos. Genesis 15, 1 hanggang 6. Sabi po dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram, ako ang iyong kalasag at ang iyong gantimpala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin? Kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer." At sinabi ni Abram, "Narito hindi mo ako binigyan ng anak, at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa napakaganda kanya. nung last text na binasa mo, Pastor. Ano daw? Ang pagsampalataya niya sa Panginoon, ibinilang niyang katwiran, righteousness. So ano ang naging resulta ng kanyang encounter? Bagamat si Abraham ay nagkamali, nagkaroon ng mga kasalanang nagawa, pero pasinin mo, Pastor,
ibinilang yung kanyang pananampalataya na katwiran para sa kanya. Siya'y naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil siya'y nananampalataya doon sa Diyos na kayang gumawa ng kababalaghan para baguhin ang likas ng isang taong makasalanan. So nakita po natin yung paraan ng Diyos nang siya'y nakipagtagpo kay Abraham na pinakikilala sa atin na ang ating Diyos ay may kakayanang baguhin ang isang taong makasalanan. Kaya nga, huwag tayong mag-atubili. Kung tayo man ay may pagkukulang at hindi nakakaganap ng kanyang kautusan, mayroon tayong Diyos na handang tumulong sa atin upang mabago yung ating kalagayan sa pagiging makasalanan. Na kanya tayong ibilang na isang matuwid. Pero ang nangyayari ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ngayon, mayroong magandang katanungan na gusto kong dalhin sa inyo kung ano ang layunin. Bakit kaya yung binabanggit natin kanina pa na papel o yung role ng kautusan na idinagdag, binigay sa tao pagkatapos ng pangako ng pagliligtas? Ba't hindi pa isinama? Yan. So, tingnan ninyo, nangako siya kay Abraham, pero later on, 430 years ang nakalipas, ay idinagdag yung kautusan. Yan. Bakit, Pastor? Kasi ang role ng kautusan, ang purpose ng kautusan, noon at ngayon sa panahon ng mga Kristiyano ay ang tunay na makilala natin kung gaano tayo magiging makasalanan at yung ma-recognize natin, makilala natin yung ating lubos na pangangailangan na tayo'y iligtas at pangangailangan ng isang tagapagligtas. So basic ito, Pastor, sa ating pinag-aaralan ngayon. So kaya ang papel ng kautusan ay naging napakahalaga sa buhay natin sapagkat sa pamamagitan nito, makikilala natin ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At the same time, makikilala natin ang isang Diyos na punong-puno ng kahabagan at pag-ibig sa bawat isa sa atin na handa tayong linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ngayon ay isang napakagandang pag-aaral ito. Ang tanong ko naman ay, paano pinalalago ng kautusan ang ating pananampalataya? Ayan, paano palalaguin ng kautusan ang ating pananampalataya? Yung pangangailangan natin, di ba yung ng kanyang role? Ang role ng kautusan ay yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. Kasi pagka pumunta tayo sa kautusan at tayo ay hindi pa ligtas o nakagawa tayo ng kamalian, ang sasabihin niya ay ikaw ay marumi, madungis ka, nangangailangan ka ng lilinis sa iyo at yun ay ang dugo ng ating tagapagligtas. The more na tingnan natin ang kautusan, Pastor, the more na makita natin ang pangangailangan natin. Kaya mai-increase yung ating pananampalataya sa tagapagligtas sapagkat ang tagapagligtas, siya ang maglilinis ng ating mga kasalanan. Ang kautusan, hindi niya tayo kayang linisin, hindi niya tayo kayang hugasan mula sa karumihan ng kasalanan. Bagkus ang pananampalataya na magiging bunga noong pagkakilala kay Kristo, lalo pa tayong magiging mahigit na mangangailangan sa Kanya. So every day, we feel the need sa araw-araw. Mararamdaman natin yung pangangailangan, ako'y makasalanan at kailangan ko si Kristo sa araw-araw sa aking buhay. Amen. So mga ginigilo namin mga kaibigan, itong ating tinalakay ay isang bagay na napakahalaga kung papaano tayo magkakaroon ng katwiran sa harapan ng Panginoon. Tamang-tama yung tema para sa pambuong isang taon sa ating iglesia na Christ our righteousness. So ito yung paraan para makamit natin ang pangako ng Panginoong Diyos. Hindi sa ganang ating kakayahan, hindi sa ganang ating kasiglahan, makakamit natin ito kundi sa pamamagitan ng inisyatibo ng ating Panginoon. Pero yung inisyatibo na yon, Pastor, paano mangyayari yon sa iyong buhay? Ayan. So dapat ay una ay maramdaman natin na tayo'y nagkasala. Hanggat hindi kinikilala ng tao. So unang-una, accept that we are sinners. Very basic yun. Ako'y makasalanan at sa araw-araw nagkakasala pa rin ako at kailangan ko ang biyaya ng aking Panginoong Hesus. Ang banal na Espiritu ang magpaparamdam na ako'y nagkakasala. Pasalamat tayo pag nakakaramdam tayo, nagkamali tayo, o naka-offend ng kapwa, o meron tayong nagawang hindi tama.
nararamdaman natin na dapat nating ituwid ang ating mga sarili, pero hindi ko kayang gawin yon. Ang ating Panginoon ang magtutuwid nun sa pamamagitan ng pananampalataya, igagawad niya yung pagiging matuwid. Ito'y deklarasyon ng Diyos na ako'y inaari niyang walang kasalanang nagagawa dahil doon sa sakripisyo ng ating Panginoong At Jesus. yun ang prioridad ng pangako. Na kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Abraham sapagkat nais niya na ibilang itong mananampalataya sa Kanya bilang isang matuwid sa Kanyang harapan. Ayan. So, ito po ay individual. Individual. Bagamat papansinin natin sa aklat ng Galacia ay naroon yung mga Israel na literal at yung mga hintil na mananampalataya, pero papansinin nyo, ang bawat kaanib ng iglesia nangangailangan ng kaligtasan. Personal po yan at kapasyahan niya na dapat natin gawin, hindi lang minsan. We don't believe na it's once in a lifetime, kundi sa bawat panahon na tayo ay nagkakamali, kailangan nating maligtas, mapatawad, maaring ganap para tayo laging malinis sa harapan ng Diyos. May mga pagkakataon kasi sa buhay ng mananampalataya na nagiging prioridad niya yung sundin ang kautusan. Ayan. Kaysa doon sa pangako, kaysa doon sa pananampalataya, basta parang nailagay sa kanyang isipan na nang pinasok niya ang pananampalatayang Adventista ay basta't ang kailangan ikay mangilin ng araw ng Sabat. Ayan. Pastor, dapat nating laging tandaan ang pangingilin, pagtupad sa kautusan at pagbibigay ng ating mga obligasyon sa iglesia. Ito ay bunga na lang ng pananampalataya doon sa pangako na ipinagkaloob ng Diyos na ikaw at ako'y babaguhin niya at nais niyang maging katulad niya tayo sa araw-araw. Yan. Gusto kong makita bago tayo magtapos sa seryeng ito, yung napakahalagang bahagi na binanggit natin sa pambungad ng ating pag-aaral. Ano yung relasyon ng pangako, ng pananampalataya, at ng kautusan? Ayan, pangako, pananampalataya, sa ating kaligtasan. Kautusan. Ayan. Unang-una sa lahat, Pastor, ang pangako ng Diyos na tayo'y Kanyang ililigtas. Ito ay panghawakan natin. Ito'y doon yung pananampalataya natin nakaugnay. Yung pangakong iyon, doon tayo magtitiwala. Doon tayo mananampalataya. At ang kautusan naman ay sa tuwi-tuwi na nanampalataya na nga tayo, pero may mga panahon na tayo'y nanlulupaypay, nahuhulog sa pagkakasala, yung kautusan, muli niya tayong aakayin pabalik doon sa pangangailangan ng tagapagligtas. So, yung pangako, yung pananampalataya, yung kautusan, nagkakalakip na gumagawa para tayo mapanatili sa kawan at mapanatili tayong nagtatapat sa Diyos. Amen. So, mga ginigilo namin mga kaibigan, tunay na napakahalaga ng mga punto na siyang binigyan nating diin sa pag-aaral na ito. Nakita po natin ng maliwanag na ang kaligtasan ay base sa ating pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung prioridad ng pangako. Nangyayari ito ng tao ay binibilang na matuwid. Kaya ngayon sinasabi nating itong kaligtasang ito na base sa ating pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya ng katwiran ni Kristo at ng Kanyang pagtubos. Ang kautusan ay nagsisilbi na lamang ilustrasyon ng karakter ng ating Panginoong Diyos. At ito'y salamin ng ating kahinaan na nagdadala sa atin sa tanging pinagmumulan ng katwiran. So kaya nga purihin ng ating Panginoon, ipinaliwanag sa atin ang bagay na ito upang siyang isakabuhayan natin. Manampalataya tayo ng lubos sa ating mahal na Diyos at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, tutuparin niya ang Kanyang kautusan sa ating mga buhay upang mahayag ang karakter ng Diyos. At doon nahahayag ang Kanyang pangako. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, sa aming Ama na nasa langit, nagagalak kaming pasalamatan kayo sa ipinagkaloob niyo sa aming liwanag ng Ebanghelyo. Nawa sana, Panginoon, ito'y mapanghawakang mainam ng bawat isa sa amin at ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Lubos nilang makamit ang kaliwanagan ng pag-aaral na ito
na may apply sa araw-araw na pamumuhay, na kami ay magkaroon ng matibay na pananalig sa inyo, na kayo ay laging nariyan kung kami ay natitisod, kung kami nagkakasala, na handang magpatawad sa amin, basta't kami lalapit sa inyo ng buong puso namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga panahong pinagkaloob ninyo para pag-aralan ng inyong mga salita. Pagpalain ninyo ang aming mga taga-subaybay, pasaganain niyo ang kanilang pamumuhay at bigyan ng bawat isa ng katiyakan na sasalubong sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa nagdaang mga minutong talakayan na kami naniniwala sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maraming bagay tayong natutunan. Nawa sana'y mapasa inyo ang kanyang pagpapala. At ako si Pastor Jose Sabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing, sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Hanggang sa susunod.